Welcome po sa aking channel mga ginigilo kong taga-subaybay. Sa channel na ito ay muli nating babalikan ang mga nagdaang krimen at kaganapan, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibayong dagat din. Ngayon nga po ay dadalhin tayo ng kwentong ito sa Maynila. Ang Lucila Lalo Murder Story. Dahil sa hirap ng buhay, ay marami sa ating kababayan na mula sa probinsya ay lumuluwas patungong Maynila upang makipagsapalaran. Isa na rito si Lucila Tolentino Lalo. Si Lucila ay ipinanganak sa baryo Panikikan, Dapa, Pampanga, isang probinsyana, maganda at madiskarte sa buhay. At noong 1961 ay lumuwas nga si Lucila patungong Maynila upang masubukan ng kanyang swerte. Nakapasok nga siya ng trabaho bilang isang serbidora o waitress. Dito nga niya makikilala si Aniano Vera, 42 anyos, isang pulis at isang pamilyadong tao. Hindi nga nagtagal at nagdesisyon silang magsama at nagbunga naman ang kanilang pagsasama ng isang anak na lalaki. Nakaipon nga si Lucila ng pera at binili nito ang Pagoda Soda Fountain, isang cocktail lounge restaurant na matatagpuan sa Rizal Avenue. Gumanda ang takbo ng negosyo na Lucila at nakapagpatayo nga ito ng isa pang negosyo, ang beauty parlor na matatagpuan sa May Halige Street, Santa Cruz. Ang 28 anyos na si Lucila ay naging busy sa kanyang pamilya, negosyo at buhay pag-ibig. Hanggang sa dumating sa buhay ni Lucila ang isang malagim na trahedya. Ayon sa aking pagre-research, pagbabasa sa mga website, ito di umano ang nangyari. Isang umaga ng linggo, May 28, bandang alas 11:25, habang binabaybay niya ang kahabaan ng Malabon Street, Santa Cruz, tinawag di umano siya ni Pablo Besar, isang garbage collector, upang sabihin na may natagpuan di umano siyang mga hita na nakabalot sa dyaryo. Nang tiningnan nga nila ito, bumungad sa kanila ang hati-hating hita. Chinap-chap ito sa 4. Ayon pa sa pulis na si Salcedo, kayumanggi ang kulay ng balat at maayos di umano ang pagkaka-pedicure ng mga kuko nito sa paa. Ayon sa nakakita, ang petsa di umano na nakalagay sa dyaryo na ibinalot sa hita ni Lucila ay May 14, 1967. Itinapon di umano ito sa isang basurahan sa Malabon Street, Santa Cruz. Mga sumunod na araw, natagpuan naman ang katawan ni Lucila kasama ang mga kamay, ngunit wala itong kasamang ulo, sa isang bakanteng lote sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue. Agad naman nagsagawa ng operasyon ng mga kapulisan upang makuha ang pagkakakilanlan na natagpo ang katawan sa pamamagitan ng fingerprint nito. Hindi nagtagal at nagmatch nga ang natagpo ang katawan na walang ulo kay Lucila Lalo nga. At ang masaklap pa dito, si Lucila ay nagdadalang tao. Isang buwang buntis si Lucila nang siya ay paslangin. Kumilos nga ang mga pulis upang mahanap ang nawawalang ulo nito at ang kriminal na gumawa sa kanya ng karumal-dumal na krimen. Nagsimula nga mag-imbestiga ang kapulisan at lumutang nga ang pangalang Florante Relos. 19 na taong gulang, isang waiter at isa sa mga karelasyon ni Lucila. Ayon sa akin nakalap, si Lucila din ang nagbabayad ng inuupahang apartment ni Florante sa Cubao. Ayon naman sa kaibigan ni Lucila, gusto na daw hiwalayan ni Lucila si Relos. Ayon kay Florante, wala di umano siyang kinalaman sa nangyari kay Lucila. Mabuti di umano si Lucila sa kanya at sinabi niya na nasa ibang lugar di umano siya nang nangyari ang krimen. Pinatunayan naman ng dalawang kasama ni Florante na nagiinom di umano sila magdamag nang nangyari ang krimen. Pinakawalan nga si Florante Relos dahil di umano'y walang sapat na ebidensya na magpapatunay na may kinalaman siya sa pagpatay. Pinalaya nga si Relos, ngunit natatakot di umano ito para sa kanyang buhay dahil baka siya naman di umano ang pagbalingan. Sinabi ni Relos na si Aniano Vera na patrolman at ka-live-in ni Lucila ang pumatay dahil di umano'y
Nagsiselos ito dahil nang minsang pumasyal daw si Aniano Vera sa salon ay nahuli di umano silang dalawa ni Lucila na magkayakap at sinaktan daw ni Aniano Vera si Lucila. Ngunit ayon sa mga pulis, hindi di umano iyon sapat na ebidensya para hulihin si Aniano Vera. Isa pang pinaghihinalaan ng mga pulis ang isang head ng printing company na karelasyon din ni Lucila dahil di umano'y siya ang may kagagawan ng pagbalot ng dyaryo sa katawan ni Lucila. Hindi na nga siya pinangalanan at hindi rin napatunayan na may kinalaman siya sa krimen. Habang umuusad ang kaso ni Lucila, nangangalap naman ng mga impormasyon ng mga kapulisan ngunit ang mga salaysay ng mga tao ay iba-iba. Ayon sa kapitbahay ni Lucila, nakita di umano niya ang tatlong lalaki na may kinakaladkad na parang bulto ng tao mula sa bahay ni Lucila. Ngunit pinabulaanan ito ni Aniano Vera. Ayon sa kanya, ang sinasabing oras na nakita ng kapitbahay ang tatlong lalaki na may kinakaladkad mula sa bahay ni Lucila ay nakita di umano niya si Lucila na maayos at malakas. Kaya lumalabas na hindi totoo ang sinasabi ng kapitbahay ayon kay Aniano Vera. Kinwestiyon nga ng mga pulis si Vera dahil di umano'y siya ang ka-live-in ni Lucila at siya ang huling tao na nakakita dito bago mawala. Ayon kay Vera, maganda naman daw ang takbo ng buhay nila ni Lucila. Paminsan-minsan daw ay nag-aaway din sila dahil sa hindi pagkakaintindihan. Hanggang sa dumating di umano ang April 1967. Hindi na siya umuwi at tinangka di umano niyang hanapin ngunit hindi niya ito matagpuan. Kaya nagdesisyon na siyang i-report sa Santa Cruz, Manila Police Station ang pagkawala ni Lucila. Samantala, ayon sa teorya ng mga pulis na ang gumawa di umano kay Lucila ng karumal-dumal na krimen ay isang pamilyar sa paghawak ng kutsilyo. Kung hindi isang matadero, isang surgeon or isang pre-med student. At ang sila rin ay gumamit ng isang pribadong sasakyan upang mai-dispatcha ang torso at ang mga hita nito. Ayon pa sa mga pulis, dahil sa sobrang lamig ng katawan at hita nito nang natagpuan, inilagay muna di umano ito sa isang freezer. At sa espekulasyon ng mga pulis ay isang may kaya sa buhay ang gumawa nito sa kanya. Dagdag pa ng mga pulis, isang matalino, well-organized at isang professional ang salarin. Makalipas ang isang linggo ng pag-iimbestiga ay wala pa ring sospek sa pagpaslang kay Lucila na inilalantad ang mga pulis. At ang ulo ni Lucila ay hindi pa rin natatagpuan. June 15, 1967. Inimbitahan nga ng mga pulis si Jose Luis Santiano, 28 taong gulang, isang dental student, upang tanungin tungkol sa pagpaslang kay Lucila lalo. Si Jose ay isa rin sa karelasyon ni Lucila. Si Jose ay isang pamilyadong tao, kasal, may 5 anak. Anak din si Jose ng isang retired colonel, nangungupahan sa taas lamang ng salon ni Lucila. Ayon kay Alexandra Faye Omadto, isang lumutang na witness, bandang 8:00 ng gabi habang nagtatapon siya ng basura ay nakita di umano niya ang isang van na nakapark sa harap ng bahay ni Lucila. And I quote, "Nandun ako, personal na nakita ko si Jose Luis Santiano. Kasama niya ang 2 tao na binubuhat nila ang katawan ni Lucila papunta sa van. At nakita ko ang mga oras na unconscious na si Lucila." Ayon kay Sergeant Ildefonso Labaw at Sergeant Alfredo Lim na humahawak sa kaso ni Lucila lalo, inaresto nila si Jose Luis Santiano ng June 15, 1967. Umamin di umano si Santiano sa krimen. Hindi daw niya sinasadyang mapatay ito. Ayon sa akin nabasa, ganito di umano ang nangyari nung gabi ng krimen. Pumasok di umano si Lucila sa kwarto ni Santiano at inaakit di umano siya nito. Nang tumanggi si Santiano na gawin ang bagay na yon, ay nagtalo di umano sila. Hindi ko po sigurado kung sinakal ba niya ito o tinakpan ng bibig at ilong, kaya hindi nakahinga si Lucila. Kaya nang nakita di umano niya na parang hindi na humihinga si Lucila, nagulat daw ito na napatay na niya si Lucila at ang tanging naisip na upang itago ang krimen ay pagpira-pirasuhin ang katawan nito. Ngunit makalipas ang 2 araw,
Binawi ni Santiano ang una niyang pag-amin. Ayon kay Santiano, ay pinilit lamang di umano siya ng mga pulis upang akuin ang krimen. Hindi daw siya ang pumatay kay Lucila. Naglabas naman ng order ang korte upang imbestigahan ang tinutuluyan ni Santiano. Sa pinto ay makikita na puwersahang binuksan nito. Natagpuan nga ang stocking na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Lucila. Ang kutsilyo na sinasabing ginamit sa paghiwa ng laman ni Lucila, ang martilyo, at sa loob ng kwarto ay may nakitang bahid ng dugo. Ngunit ayon kay Santiano, ginamit di umano niya ang kutsilyo sa paghiwa ng baboy na inulam di umano niya. Ito po ang aking nakalap galing sa mga website. Ang kutsilyong ginamit sa paghiwa ay may bahid ng dugo mula kay Lucila at ang fingerprint na nakuha dito ay nagmamatch sa fingerprint ni Santiano. Lumabas din sa DNA na ang dugo na nakuha ay kayo na po ang humusga. Sinampahan nga ng kasong murder si Santiano ngunit umapila ang kanilang kampo at pinakinggan naman sila ng korte na di umano'y walang kakayahan si Santiano na gawin ang bagay na yon, ang pagpira-pirasuhin at putulin ng malinis ang katawan. Bagamat dental student siya, ayon sa korte ay hindi kayang gawin ng isang first year dental student ang bagay na yon. At tuluyan ngang napawalang sala si Santiano. At sa aking nabasa, si Santiano ay naninirahan ngayon sa ibang bansa. Hanggang ngayon ay matatawag natin ang kaso ni Lucila Lalo ay isang case unsolved. May mga nagsasabing isang dayuhan ang totoong pumaslang sa kanya, katulad ng kaso ni Elizabeth Short, aka Black Dahlia. Ayon kay Steve Hodel, isang dating detective at ngayon ay isang author. Ang ama niyang si Dr. George Hodel ang malamang na pumaslang kay Lucila Lalo. Katulad ng ginawa niya kay Elizabeth, ganun din ang ginawa niya kay Lucila. Ayon kay Steve, nanirahan ng kanyang ama sa Pilipinas ng 1960s kaya hindi malayong may kinalaman ito sa krimen. Dahil ang kaso ni Elizabeth Short ay pinagtuunan niya ng pansin at siya mismo ang nag-imbestiga dito at napatunayan nga niya na ang kanyang ama ang responsable sa pagpaslang at paghati ng katawan ni Elizabeth. Sa kasamaang palad, ang ama niyang si Dr. George Hodel ay pumanaw noong 1999. Kayo po, sa inyo pong palagay, sino po kaya ang totoong salarin sa pagpaslang kay Lucila Lalo? Sa mga panahong ito, hindi pa rin po nahahanap ang ulo ni Lucila at hindi pa rin po siya nabibigyan ng hustisya. Sana po ay nagustuhan ninyo ang Tagalog real-life crime story ko ngayon. At para po maging updated kayo, please like, follow, share, and subscribe nyo na po ang Tagalog real-life crime stories. Ako po ay bukas sa inyong mga opinyon, suwestyon at saloobin tungkol sa istoryang ito. Mag-comment lang po kayo sa baba. Hanggang sa muli po mga ginigilo ko.